celebration every Sunday. So, galing tayo ng iba't ibang community. How's your community? No? Kamusta yung ating mga care group? Sa ating mga care group kasi, doon talaga tayo malalim yung ating relasyon when it comes to our care group. Then Sunday, this is just a place for our celebration where we meet our Lord. Okay, so we meet one another and we meet our Lord. So let's just look at this scripture. 1 Corinthians chapter 15, 22-23. Kung meron po kayong Bible. God is here. The Lord is here. Kanina, as we worship, so we're experiencing His presence. You know, once the presence of the Lord is there, the anointing of the Lord is there, you're different. You're different. So I praise the Lord for the presence of our Lord. For the anointing of our Lord. The anointing will make you strong. Kaya nga every Sunday, so I love worshiping our Lord kasi that's the time that parang malaya ka. We don't have that sickness, that struggle of sickness. Because the presence of the Lord is here. The anointing of our Lord is here. But anointing and presence is different. No? So as the presence, no, it's become bigger. So the anointing will make you strong. But once the glory is there, we don't need the anointing. No? Parang we will all just die in the presence of the Lord. No? We all just bow down in the presence of our Lord. That's the difference of anointing and presence. No? So pagka yung makapal na talaga yung presensya ng Panginoon, wala na pong makakatayo sa atin. wala na because it's the center stage belongs to our Lord. No? Once the presence of the Lord is here. But praise the Lord, we're experiencing His presence, no? And His anointing this morning, no? in this place of our celebration. Okay, 1 Corinthians 15, verse 20. Tingnan lang po natin itong mga talatang ito patungkol sa atin, patungkol sa Diyos, patungkol sa resurrection. So, but Christ has indeed been raised from the dead. So, totoo na si Jesus ay nabuhay magmula sa mga patay. So, I think in our country, you know, wala naman masyado nagdududa about this. No? Yung ating pag-aaral, sometimes in apologetics, no, doesn't apply, you know, sa bansa natin. Kasi hindi na natin kailangan patunayan. So we have this feast celebration, no, of the death of our Lord, no, and the resurrection. Kaya nga, yung bansa natin, no, we celebrate the resurrection. Kanina, sa Facebook nagulat ako kasi aga, di ba? Usually in the morning, di ba, you will open up your social media, look at your messenger, di ba? Sino gumagawa noon? Para namang hindi nyo ginagawa yun. So, hindi nyo ginagawa that you look up, no, for the messages that probably you missed. No? And then kanina surprisingly, pagtingin ko sa Facebook, uy, ang aga ng service nila. No? Uy, ang aga. Sabi ko, bakit ba ang aga nila? Kasi yung mga churches doon sa ka-friend natin sa Facebook, ang aga nila nag-celebrate. Sabi ko, nga pala, Resurrection Sunday. Kami pala ang late. So, ang aga nila mag-celebrate. So, ibig sabihin, sa bansa natin, hindi mo na kailangan patunayan ang resurrection ni Jesus Christ. No? Tanggap natin lahat, no, na Jesus Christ, no, was raised. He has been raised from the dead. No? So the first fruits of those who have fallen asleep. Ito maganda, no? Hindi lang siya nabuhay magmula sa mga patay. So daw po yung first fruit. First fruits of those who have fallen asleep. So ibig sabihin, dito tayo kumukuha ng pag-asa natin. No? Na dahil si Jesus ay nabuhay magmula sa mga patay, so tayo rin, no, ay meron din ganong pag-asa. No, siya lang yung nauna na darating din tayo, no? Na pag namatay tayo, so magkakaroon din ng resurrection. So merong tayong kinikilala, no, na buhay pagkatapos ng ating kamatayan. So, you know, the preceding verse,
Kasi pag walang ganon, sabi ni Paul, tayo na yung pinaka-nakakaawa sa mga Kristiyano. Pag ang pag-asa nyo lang ay ang buhay sa mundong ito, sabi niya, tayo na yung pinaka-miserable. I don't know if you can look at that verse, no? Yung, in that chapter 15, andyan yun eh, no? That's the context. Parang, we are the most miserable. No? Pag yun lang ang pag-asa natin, pagka yung buhay lang natin dito. No? Nakita mo Kuya Caleb? Okay. We are in 1 Corinthians chapter 15. Okay. That's verse 20. Verse 19 pala, yung sinundan lang. Ano the verse 19? Well, if only for this life we have hope in Christ, we are to be pitied more than all men. Grabe, no? Kung ang pag-asa lang daw natin sa buhay na ito ay, dito lang, ang pag-asa natin, sabi tayo na daw yung pinaka-nakakaawa. We are to be pitied more than all men. Bakit? Kasi yung mga Kristiyano, di ba tayo yung marunong magsakripisyo, no, ng buhay natin, sa pagmamahal natin sa Diyos, sa paglilingkod natin, handang mamatay para kay Kristo, no, nabibilanggo, no, yung mga mananampalatayang Kristiyano, pinag-uusig, sinusunog, no, binabalatan ng buhay. So, yun yung Kristiyano eh. Kaya sabi nila, kung ang pag-aasa lang natin ay dito sa daigdig na to, tayo na yung pinaka-miserable. Pinaka-miserable. Imagine mo, you are sacrificing your life, no, for something, no, that is not real. You are serving God that is not real. No? Parang, you are the most miserable. Sa halip na magsaya ka, kasama ng gumimik, kasama ng barkada mo, pupunta ka ng church, di ba? Sasamba ka sa Lord. O kaya naman, sasama ka sa mga gawain, no? Sa halip na nag-enjoy ka sa buhay mo. So, parang you're the most miserable. No? But that's not the truth. No? The truth is, no, ang buhay hindi natatapos sa buhay na ito. Tama? So there is a life that awaits us, no, after this life. So kung yung buhay mo lang, dito ka lang nakatingin, no, to be rich, to be happy, to be healthy, no, most of the time, that's the invitation today, of the church. No? If you want to be happy, wealthy, and wealthy and healthy, happy, healthy, and wealthy, come to God, come to Jesus. That is not the invitation of our Lord. Not to be happy, healthy, and wealthy. No? That is not the invitation of Christianity. The invitation of Christianity, is to come to the Lord, to die, to surrender, to give your life to our Lord. Medyo, yun ang problema natin sa bansa natin. Because we are so comfortable in Christianity that we have, so somehow we are missing the real Christianity. If the Christianity that you know is just to be happy, healthy, and wealthy, that is not the biblical Christianity. The biblical Christianity is to surrender, to die, to carry your cross, to follow the Lord, to surrender, to sacrifice, and to give up everything. So that is the real Christianity. So I don't know, if we are just after the comfort, or we all know how to make Jesus as our Lord. Is Jesus your Lord? Yan, pakita na yung katabi mo, si Jesus ba ang Panginoon mo? So our intention is to make Jesus our Lord. The verse 20, so tatalo na tayo. So kaya nga doon siya nagsimula. Pero, sabi niya kung ang pag-asa lang natin sa buhay na ito, doon lang tayo umaasa kay Kristo sa buhay na ito, so tayo na yung nakakaawa. Pero hindi lang sa buhay na ito. So gustong encourage ni Paul, yung mga mananampalataya.
But Christ has indeed been raised from the dead. Sabihin, mayroong buhay pagkatapos ng buhay na ito. Pag namatay tayo, kagaya ni Kristo, no, na pagtagumpayan niya ang kamatayan, so mayroong buhay pagkatapos, no, na tayo ay maghirap, no, magsakripisyo, maglingkod sa Diyos. So, hindi ito ang katapusan. No, nabuhay si Jesus magmula sa mga patay. And He is the first fruits, no, first fruits of those who have fallen asleep. So siya lang yung unang patunay, no, na mabubuhay tayo. By the way, this is not for everyone. Sorry, no, but let us jump on to verse hanapin ko Yun, verse 23. Can we jump on verse 23? But each in turn cries the first fruits. Then when He comes, those who belong to Him. Those who belong to Him. I think that's a powerful words. Parang Jesus Christ, yes, He came, He died on the cross, He was resurrected, and He's coming back, but not for everyone. It's not for everyone. It is only for those who belong to Him. Yung sa Kanya. Babalikan niya ay yung sa Kanya. Sa Kanya lang. Yun lang ang babalikan niya. Kaya tanongin mo yung katabi mo, kanino ka ba? Kung hindi ka kay Kristo, then Christ will not return for you. No? Christ will only return for those who belong to Him. Para lang sa Kanya. But that is our hope. Iyon naman yung pag-asa ng mga sa Kanya. No? Na ginawa siyang Panginoon sa Kanyang buhay, ginawa si Jesus na Panginoon sa Kanyang buhay. No? Pinag-alayan ng Kanyang panahon, pinag-alayan ng Kanyang lakas, no? Pinag-alayan ng Kanyang kayamanan. That includes yung paano natin ginagastos yung pera natin kung tayo ay gumagastos para sa kaharian ng Panginoon. So pinag-alayan ng buhay mo, ng career mo, pinag-resign sa trabaho para sa Panginoon, para naging isang katatawanan doon. Pinag-resign ka ba? Tanungin mo yung katabi mo, pinag-resign ka din ba ng Lord? I don't know if you don't know the context. If you know the context, there is a context for that. So pero, pag nagsakripisyo ka, sumunod ka sa Diyos, nag-alay ka ng buhay sa Kanya, sa Diyos ka, dahil si Jesus ang Panginoon mo, and then Christ is returning for you. You belong. You belong to Christ. You belong to Christ. So I think yun yung kailangan nating masagot, mga kapatid. Do we belong to Christ? Do we belong to Him? Tayo ba ay kay Kristo? So sa panahon ng buhay natin po, meron tayong panahon ng pamimili sa panahon na ito. Habang nabubuhay tayo. Ito po ay panahon ng pamimili. Kung pipiliin natin si Kristo sa buhay natin, iaalay natin din ang buhay natin sa Kanya, at gagawin natin si Kristo na Panginoon ng buhay natin. Ito ay panahon ng pamimili. Ang iksi lang ng buhay natin. Once you reach 50, kagaya ng marami sa amin, that nakarating na ng 50, you will see that life is too short. Ilan taon ka pang mabubuhay? 10 taon? 20 taon? 30 taon? Life is too short. But sa kaiklian ng buhay, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon na maging sa Kanya. Ano yung maging sa Kanya? Anong ibig sabihin ng maging sa Kanya? Ito lang nakaraang mga araw, pinagdiwang natin, di ba, ang kamatayan ni Jesus sa krus. So si Jesus ay namatay sa krus, di ba, para bayaran ang ating mga kasalanan. Supposedly lahat ng kasalanan ng tao, binayaran niya. Pero may kondisyon. May kondisyon. Kung tatanggapin mo si Kristo sa buhay mo, wala po yung halaga, wala yung kinalaman sa buhay natin. Kung hindi natin tatanggapin si Kristo
ng Panginoon at tagapagligtas ng buhay natin. Kahit kasali tayo sa celebration, kahit kasali tayo, di ba, sa triumphant entry, the same people na nag-rejoice during the triumphant entry, the same people that crucified the Lord Jesus Christ on the cross, they were the same. So bakit? Kasi wala silang kaalaman tungkol sa pagliligtas na ginagawa ni Kristo para sa kanila. Now, people will just join a celebration, or attend a mass, go to a church, without personally knowing what Christ did on the cross. So nakakalungkot naman yun, di ba? Na meron ka lang maiksing buhay, kasama ka naman, di ba? Somehow, you're tasting the goodness of God. Tasting the goodness of God is different in making the Lord Jesus Christ your Lord. We can all taste the goodness of God. God is good. We can all taste that goodness. But tasting the goodness of God doesn't make you a Christian. What makes you a Christian? What makes you a Christian is by receiving the Lord Jesus Christ and making Him Lord, making Him your Lord and Savior. Sometimes in tasting the goodness of God, we assume that we are all Christians. No, we are not. No, we are not. We don't belong to Him. There are those people that don't belong to Him. That is the truth. Not all people belong to our Lord. Not all. We might be saying that God is good. I'm experiencing His goodness. But is He your Lord? Is He your Savior? Have you surrendered your life to Him? Are you willing to die for Him? And live for Him and die for Him? If not, you don't belong. Sorry, no? But that is the truth. That nakakasakit yun, di ba? Na, wow, I know God is good, but I don't belong to God. Yes. No? Why? Because there is an invitation. An invitation that we need to respond. We have all our free will. We enjoy this life because of God's free will in our lives. No? But there is an invitation when we need to respond to God's invitation. If we will make Him our Lord, we will surrender our lives to Him, we will ask for forgiveness, then we can be forgiven, we can be a Christian, we can belong to Him, and we can be saved. We can be saved. So, hindi po ako galit sa inyo. I just want to share the goodness of God. No? The goodness of God compels us to come to Him. The goodness is only the beginning. That's why God is so good to us. Because God wants us to know Him as our Lord and Savior. Pero we need to come to a point of our lives that we need to respond. Is Jesus Christ my Lord? So paano gagawin yon? By simply believing. That is faith, di ba? Simply believing that Jesus Christ died on the cross. He paid for your sin. And now, you're believing and making Him your Lord and your Savior. That is faith. And how do you do that? By opening up your heart to Him, receiving Him in your life as your Lord and Savior, and at the same time surrendering to Him. We cannot just receive Him. The invitation is not only to receive Him. The invitation is to make Him Lord. We're to surrender also our life to Him. That is the invitation. Not only to receive Him as Lord, as Savior, but the invitation is to make Him your Lord. That is the guarantee. If there is an assurance of salvation, there is. The assurance of salvation is when you receive Christ as your Lord and Savior, and you make Him your Lord. That is the assurance. When you make Him your Lord, that is the assurance of your salvation. Now you know
that you belong to Him because He is your Lord. Is Jesus Christ your Lord? So, siguro ngayong umaga, we can pray that prayer, we can open up our hearts to Him and respond to that call. Lord Jesus, I want you to be my Lord. I want you to be my Savior. I want to follow you. I want to surrender my life to you, for the rest of my life. That is not that is a decision that you do for the rest of your life. Not a decision every day that we do. Now, making Jesus Christ, and listen, making Jesus Christ your Lord is not a daily decision. So sometimes, to reinforce the decision, you make a daily decision. Okay? Iba yun. Iba yung sinasabi ko. Pero to make Him your Savior, your Lord, is a one-time decision, because that decision is a decision for life. That is a decision for life. Pag ginawa mo na yung decision na yon, na si Jesus ay gawin mong Panginoon, tagapagligtas, decision mo yan panghabang buhay. Of course, araw-araw, nire-reinforce mo yon, sinusurrender mo pa rin ang buhay mo sa Panginoon. Pero you know na merong isang araw, ginawa mo si Jesus na Panginoon ng buhay mo, habang buhay. Kaya kahit minsan may araw na alanganin ka, may araw na, di ba, parang you woke up on the right side of the bed, parang hindi maganda yung araw mo, pero alam mo na kay Kristo pa rin ako, di ba? Panginoon ko si Jesus. Anak ako ng Diyos. Amen? So, will you make that one-time, lifetime decision to make Jesus Christ your Lord? So that is the invitation. If you want to belong to Him, and that is to experience the resurrection power of our Lord. And that's the reason why Jesus Christ is coming back. He's coming back for you, if you belong to Him. And you will also experience the resurrection, the assurance of our salvation, the salvation that we can receive, if Jesus Christ is our Lord. So, pwede mo bang gawin yung one-time, lifetime decision to make Jesus Christ your Lord, to make Jesus Christ your Savior? O kung nagawa mo na yon, kailan yon? Kung hindi mo matandaan, baka hindi pa. Kasi hindi mo yung malilimutan eh. Because that is a one-time, lifetime decision that I made Jesus Christ as my Lord. I did this. I was fourth year high school. A young people who was at loss. 1987. When I made that decision to make Jesus Christ my Lord for the rest of my life. So, if you don't have that experience yet, probably today is the day. Today is the day. Amen? So, pwede tayo mag-pray. Sige, lapit tayo sa Panginoon. Can we close our eyes?